Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kapatid at kaibigan. Tol, nakita ko si Mama mo at Kuya Chris dun sa baba. Paakyat na sila. Kasama yung bago niyong baby. Ha? Talaga? Teka, bababa ko. Ibilisan mo daw at marami silang bitbit. Ito na nga, magdadamit na. Tol, amin mo nga ako. Amoy pawis ba ako? Hindi maganda ang amoy mo, pre. Naligo ka ba? Loko. Oo naman, oh. Teka, diyan ka na nga. Uy, nagtatanong ka eh. Nagsasabi naman ako ng totoo eh. Hindi na lang ako lalapit kay baby. Oo, tama. Baka mamaya mahilo yun sa amoy mo. Grabe siya, oh. Pagbaba ay agad na sinalubong ni Ezekiel ang amain. Kinuha niya ang bitbit nitong malaking bag at iba pang bagahe. Bago tumalikod para magpatiuna na sanang umakyat, ay napabalik pa ang tingin ni Ezekiel sa likuran ng stepfather niyang si Chris. Para kasing may nakita siya sa peripheral view niya na mataas na anino doon. Oh, bakit? May problema ka, Kiel? Wala po, Tito. Akin na po yung lahat ng bagahe nyo. Ako na din po mag-aalalay kay Mama. Kargay niyo na lang po si baby. Ako na. Mabigat na yung mga bitbit mo eh. Buti nakaya mo silang alalayan ng sabay-sabay, Tito Chris. Hawak mo si Mama, karga mo si baby, at sukbit-sukbit mo pa tong mga bag. Wala naman akong choice eh. Nangihina pa ang mama mo. O ano, nakaluto ka na ba? Hindi pa nga po eh. Kagigising ko lang eh. Nag-review kasi ako kagabi. Pagdating sa bahay ay agad na naligo si Ezekiel. Inabutan niya ang amain na nag-aasikaso na sa kusina. Tumulong lang siya ng kaunti sa kadali-daling pinuntahan ang kapatid na nasa kuna. Kanina pa siya excited na makarga ito. Pero nang nasa tapat na siya ng kuna ay hindi niya naman alam kung paano kakargahin ang kapatid. Gusto mo ba siyang kargahin, anak? Pwede po ba, Ma? Ang liit niya pala. Nakakatakot. Hindi nakakatakot yan. Dahan-dahan lang dapat. Antayin mo ang Tito Chris mo para maturuan kanya. Sige po. Ang cute naman, Ma. Kamukha ako. Nakontento na lamang si Ezekiel na pagmasdan ng kapatid habang natutulog. Pero para siyang namalikmata nang bigla na lang may itim na kamay ang humawak sa mukha ng sanggol. Bigla din tong nawala pero hindi niya napigilang matakot. Hindi nakaligtas sa kanyang ina ang bigla niyang pagtayo mula sa pagkakayukyok sa kuna. Bakit? Anong nangyari? Wala po. Wala naman po, Ma. Akala ko kung napaano ka na eh. Takot na takot ka eh, oh. May nakita ko, Ma. May kamay. Kamay? Anong kamay? Anino po? Kulay itim na kamay, Ma. Kel, ayan ka na naman eh. Pati ba naman kapatid mo? Hindi na lang umimik si Ezekiel. Muli niyang sinilip ang kapatid. Maayos naman ito at mahimbing pa ding natutulog. Napalunok na lang siya at iginala pa ang paningin sa paligid. Pero wala na siyang nakita kung ano doon. Kiel, itigil mo na yan ha. Baka makita ka ng Tito Chris mo, magagalit yon. Napatango na lang ang binatilyo at nagpa siyang tumulong na lang sa kusina. Bigla na lang kasi siyang natakot na magbantay sa kapatid niya. Habang lumalakad ang mga araw, madalas ay napapansin ni Ezekiel ang aninong matangkad, pero saglit lang yon. Para bang namamalikmata lang talaga siya, kaya sa katagalan ay hindi niya na lang pinapansin. Ilang taon pa ang mabilis na lumipas. 4 na taon na ang kapatid niyang si Zion noon nang isang hapon ay kinausap siya ng amain. Kiel, pwede ba naming iwan ang kapatid mo sa iyo kahit ngayong gabi lang? Po? Bakit po, Tito? Di ko alam kung napapansin mo. Madalas kasing mainit ang ulo ng mama mo nitong huling mga buwan eh. May araw po ba na hindi mainit ang ulo ni Mama? Kaya nga eh. Plano ko lang sana siyang i-date.
Ang tagal na kasi nung huli ko siyang yayaing lumabas eh. Nakulong na siya sa pagbabantay kay Zion. Ano? Ayos lang ba sa'yo? Sa narinig ay napangiti si Ezekiel. Lalaki siya pero hindi niya mapigilang kiligin para sa mama niya. Tumango siya sa amain. Noon pa man ramdam niya ng mabuting tao ang naging pangalawa niyang ama. Sige lang po, Tito. Pasahin niyo po si Mama, ha? Huwag kayo mag-alala. Medyo malaki naman na si Zion eh. Kaya ko na siyang alagaan. Ay, salamat, Kel. Baka umagahin na din kami, ha? Alam mo na. Uy, nangangamoy baby sister. Malakas namang tumawa si Chris. Tinapik siya nito sa balikat. Kung hindi ko alam na sensitive na sa edad ng mama mo ang magbuntis ulit eh, talagang hahabol pa kami ng babae. Pero delikado na eh. Oo nga pala, ang bata pa kasi ng itsura ni mama eh. Hindi mapagkakamalang early 40s na. Oy, tama ka dyan, Kel. Bilib ako sa mama mo. Kahit abala siya sa pagbabantay kay Zion eh, hindi niya pa din nakakalimutan ang sarili niya. Sumang-ayon naman si Ezekiel. Maswerte siya dahil maalaga din naman ang Tito Chris niya. Hindi nito binibigyan ng sama ng loob ang mama niya kahit noon pa. O paano? Lalabas na ako ha. Tawagin na lang kita kapag aalis na kami. Tumango na lamang si Ezekiel bago bumalik sa pag-a-animate ng mga cartoon animation na ipapasa niyang sample sa kumpanyang ina-applyan. 6:00 ng hapon nang umalis sa mga magulang nila. Pero gaya ng inaasahan ni Ezekiel, halos ayaw umalis ng mama niya. Sigurado kang kaya mong alagaan si Zion ha? Ma, sige na. Mag-enjoy ka at huwag mo kaming alalahanin dito. Kaya kong bantayan at alagaan si Zion. Oo nga naman. Darling, 19 years old na si Kiel. Kayang-kaya niya na yan. Siguraduhin mo ha. Huwag mo siyang iiwanan kahit saglit lang. Opo ma, sige na, umalis na ho kayo. Tumalikod na ang mga ito nang may maalala siyang sabihin. Ay, o nga pala ma, Tito Chris. Pwede ko bang papuntahin si Jim dito para mag-overnight stay? Nakatinginan ng mag-asawa. Tila ipinaubaya naman ng mama niya sa kanyang amain ng desisyon. Sige. Basta siguraduhin mong hindi mo mapapabayaan si Zion ha. At wala mo nang maglalaro sa computer. Opo, para lang may makasama kami. Okay, sige. O paano? Tutuloy na kami ha. Nang maihatid sa gate at maisara yon, ay dumiretso na siya sa sala kung saan naroon si Zion. Nasa tapat lang ito ng TV at nanunood habang kumakain ng merienda. Naupo si Ezekiel sa tabi ng kapatid at sinatang kaibigang si Jim. 1 oras lang ay dumating na nga ito. Buti pumayag si Tito Chris mo na dito ako mag-overnight. Wala sila eh. Halika na, bilisan mo. Talaga? Wow! Ibig bang sabihin yan? Nang matanaw ni Jim si Zion, napatulala ito at ikinakibit balikat na lamang yon ni Ezekiel. Ibig sabihin, magbe-babysit tayo buong magdamag. Oo nga, sabi ko nga eh. Napailing na lang si Ezekiel habang natatawa. Alam ko na, laro na lang tayo. Bawal. Halos magdabog naman si Jim sa ginawa niyang pagtutol. Uy, ano palang gagawin natin dito? Tititigan niya kapatid mo. Kung yun ang kinakailangan, bakit hindi? Bakit mo pa ako dito pinapunta? Para samahan ka lang magbantay? Oo, pakakainin naman kita eh. Kahit anong gusto mo, kumuha ka lang sa fridge. May beer ba doon? Bawal nga yung ganun. Inis na naupo sa sofa ang kaibigan niya. Ikinagulat yun ng kapatid niyang si Zion. Dahil doon ay tinitigan nito ang kaibigan niya. Tol, okay lang ba tong kapatid mo? Oo naman, ginulat mo kasi. Bakit ang sama ng tingin niya sa akin? Nilapitan ni Ezekiel ang kapatid at kinandong ito. Pero nakatingin pa din ito kay Jim. Zion, huwag mo daw takutin si Tito Jim. Duwag kasi yan eh. Hindi talaga mahilig sa bata yan.
Madami kasing kapatid yan eh. Hahanap na nga lang ako ng pagkain sa ref. Tumayo ito at dire-diretsyong nagpunta sa kitchen nila. Pero si Zion ay nakasunod pa din ng tingin sa kaibigan niya. Nangiti na lang si Ezekiel at saka inayos ang buhok ng kapatid. O ikaw Zion, may gusto ka rin bang kainin? Gusto mo water o milk? Pero umiling lang ang bata at muling tumutok sa TV. Naalala niyang may screen time nga pala ang kapatid. 1 oras na lang at maghahapunan na din ito at pagkatapos ay paliliguan niya para makapagpahinga. Oh, 1 hour na lang tapos maghahapunan ka na ha. Tumingin naman ito sa kanya. Ngumiti at tumango. Sa edad na 4 ay matalino at bibo ang kapatid niya. Bihira itong magsalita pero napansin niyang madalas ay nag-o-observe lang ito sa kapatid. Kapag nagsalita naman ay nagtatanong lang. Bihira ding tumawa. Kadalasan ay seryoso lang ito sa kung ano-anong nilalaro nito. Alam mo, parang may something dyan kay Zion. Hindi siya kasing kulit ng mga kapatid ko eh. Ang tahimik niya at halos hindi umaalis sa pwesto niya, no? Oo, ganyan talaga siya. Hindi nga mahirap alagaan eh. Nakakaintindi pa at sumusunod naman. Eh yun naman pala eh. Patulugin mo na para makasyat na tayo. Ayoko nga. Kung gusto mo ikaw na lang. Pero diyan ka na sa sofa matulog ah. Langya naman oh. Kala ko naman eh, nakatakas na ako sa ingay sa bahay. Tahimik nga dito pero literal namang walang ganap. Boring. Natawa na lang si Ezekiel at iniwan na ang kaibigan. Nakita niya kasing tapos nang kumain si Zion. O diyan ka na muna ha. Manood ka na lang o kaya mag-cellphone. Pagtulong ni Zion, saka ako lalabas. Oo na, gagawin mo lang pala akong bodyguard dito eh. Buti na lang may mga pagkain at inumin. May sariling kwarto si Zion kaya doon niya ito dinala at pinatulog. Pinabasa siya nito ng isang documentary book habang nagpapaantok. Sa libro ay may palatandaan pa kung saan natapos ang huling nabasa doon. Namangha lalo si Ezekiel sa kapatid at napangiti. Malayong malayo ang ugali nila sa isa't isa. Wala pa man ay nakikinita na niya na mapupuno ng medals at awards ang dingding ng bahay nila kapag nagsimula na itong mag-aral. Ilang minuto lang ay tulog na din si Zion. Binuksan niya ang lampshade sa tabi ng kama ng kapatid. Bago lumabas ay pinatay niya ang ilaw pero laking gulat niya nang may mapansin siya sa pinakagilid ng kwarto. Madilim ang bahaging yon kung saan may 2 bilog na kulay pula. Medyo mataas ang kinalalagyan noon sa dingding kaya nagtaka siya. Binuksan niya ulit ang ilaw pero wala naman siyang nakita kung ano doon. Nang patay niya ulit ay naroon na naman. Tinitigan niya yung mabuti. Napalunok siya at nanginig sa bigla na lang pumasok na ideya sa isipan niya. Hindi. Jim! Jim! Malakas na tawag niya sa kaibigan. Hindi niya inalis sa mga mata sa 2 kulay pulang bilog. Ramdam niya ang presensya sa lugar na yon kaya naman halos itulos na siya sa kinatatayuan niya. Tol, ano? Ayos ka lang ba? Bakit ka sumisigaw? Tol, tingnan mo. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang ituro ang kanina pa tinititigan. Alin? Teka nga. Nagulat pa siya nang kumalat ang liwanag sa loob ng kwarto. Wala naman ah. Anong tinuturo mo? Pinatay ulit ni Ezekiel ang ilaw pero nawala na yung pula doon. Ha? Nawala na? Ano ba sinasabi mo? Hindi ka naman nakainom, di ba? Bakit parang lasing ka? Wala. Hayaan mo na. O sige, diyan ka lang ha. Kukuhain ko lang si Zion at ililipat sa kwarto ko. Ha? Bakit? Baka magising pa yan, uy. Basta, huwag kang alis dyan. Oo na. Ito talaga oh. Nang gabing yon ay hindi nakatulog agad si Ezekiel. Kahit nailipat niya na ang kapatid ay hindi pa din nawawala sa isipan niya ang nakita kanina. Hindi siya sigurado kung ano yon. Pero ramdam niya ang takot. Madaling araw nang nagising siya sa palaho ni Jim. Dahil doon ay napatakbo siya palabas sa sala.
Sa sofa na kasi ito natulog habang umiinom ng beer. Inabutan niya ang kaibigang nang lalaki ang mga mata habang tulala sa kawalan. Tila naninigas din ang katawan nitong walang kakilos-kilos. Nung alugin niya ito, ay saka pa lang ito nahimasmasan. Demonyo! Demonyo ka! Layuan mo ko! Uy, pre! Uy! Ako to, Jim! Ano ka ba? Nang matitigan siya nito sa mukha, ay saka pa lang ito huminto sa pagpalag. Naghahabol ito ng hininga bago muling naging aligaga ang mata sa paligid. Tol, anong nangyari sa'yo? Umayos ka nga? May demonyo kanina, tol. Nasa panan ko siya kanina. Ang haba ng sungay niya at nanlilisik yung mga mata. Nakangisi siya sa akin eh. Isasama niya daw ako kapag hindi ako umalis. Natahimik si Ezekiel. Gumapang ang kilabot sa katawan niya. Kulang na lang ay sabayan niya ang kaibigan sa nararamdaman nito ng mga sandaling yun. Halika na nga muna doon sa kwarto ko. Maga ka na umuwi. Tila bata namang sumunod sa kanya ang kaibigan. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid. Nagilty siya at naawa dito. Kung hindi niya sana ito tinawagan para samahan sila ni Zion, hindi nito dadanasin ng ganoon katinding takot. Hindi na ako matutulog. Antayin ko na lang mag-umaga. Ay, pasensya ka na, tol ah. Naniniwala ka naman sa sinabi ko, di ba? Oo naman. Ibig sabihin, totoo yung demonyo kanina? Marahas na napabuga ng hangin si Ezekiel. Nagkibit-balikat siya dahil hindi niya din alam kung ano ang isasagot dito. Ayaw niya itong mas takutin pa. Ayaw niya din namang maramdaman ito na hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Tol, totoo yung nakita ko kanina. Hanggang ngayon hindi nawawala sa isip ko yung itsura niya eh. Nakakakilabot. Kinabukasan ay kumalat na ang liwanag sa labas ng bahay ay nagpasya na si Jim na umuwi na. Sa gate ay nakasalubong pa nito ang mag-asawang Ruth at Chris. Bumati lang ang binata sa mga bagong dating saka nagmamadaling umalis. Anong nangyari sa kaibigan mo, Kel? Namumutlat parang balisa. Ayos lang ba kayo dito? Opo, tito. Kaya lang may nakita daw kasi si Jim kagabi na hindi kaaya-ayang nilalang eh. Nakita niyang napakunot ang noo ng amain niya. Ang mama niya naman ay napairap. Obvious na gaya dati hindi to naniniwala sa kanya. Anong kakaibang nilalang daw ba yon? Demonyo daw po eh. Ano? Kiel, ang aga-aga ha? Uminom ba kayo ng kaibigan mo kagabi? Siya lang o, tito. Nabuboring kasi siya eh. Baka binangungot lang dahil sa kalasingan. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Pasensya na po kayo. Sige po, magpahinga na po kayo. Si Zion nasaan? Tulog pa ba? Opo, nasa kwarto ko siya. Ako na pong bahala pag nagising siya. Nakapagpahinga naman kami. Ikaw ang matulog na. Halatang hindi ka natulog magdamag eh. Lumipas pa ang mga araw. Lalo lang lumakas ang pakiramdam ni Ezekiel sa kakaibang nilalang na kasama nila sa bahay. Pero gaya ng naunang mga taon, hindi niya yun ini-entertain lalo pat natanggap na siya sa kumpanya at nagsisimula ng magtrabaho online. Madalas ay nakakulong lamang siya sa loob ng kwarto niya hanggang sa mag-aral na sa daycare si Zion. Minsan ay siya ang naghahatid o sumusundo dito. Lalo na kung hindi naman siya busy at hindi naghahabol ng deadline. Ma, ako nang susundo kay Zion ha. Idadaan ko din siya sa Jollibee. Napangakuan ko kasi siya nang nakaraan eh. Oy, ikaw ang bahala. Mag-iingat kayo ha. Gamit ang motor ay tinungo niya ang paaralan ng kapatid. Saktong uwian na ng mga ito pagdating niya kaya sa labas na lang siya naghintay. Paglabas pa lang ni Zion sa classroom ay kasunod na nito ang isang medyo matabang bata. May hawak itong lapis na ipinanduduro kay Zion. Sinagawa nito ang kapatid niya na anak daw ng demonyo. Huwag na daw papasok doon dahil may sungay daw ito. Nagpantig ang tenga ni Ezekiel.
Wala pa yatang sundo yung bata dahil wala namang umaawat dito. Hoy, ikaw na bata ka ha. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo ha. Yan bang turo sa sa bahay? Pero sinamaan lang siya ng tingin ng bata at sinabihan ding baka anak din siya ng isang demonyo. Nakita niyang masama ang tingin ni Zion sa bata pero hindi nito yon pinapatulan. Nang tila makita na ng bata ang sundo ay tumakbo na ito palayo sa kanila. Huwag mo na siyang pansinin, Zion. Halika na. Magja-Jollibee tayo. Pero napuno ng hiyawan ang paligid nang bigla na lang madapa ang bata at ang matindi pa ay sumaksak sa kanang mata nito ang hawak na lapis kanina. Mabuti na lang at hindi yung bumaon ng husto. Dahil malapit sa barangay hall, agad na nakatawag ng ambulansyang magulang ng bata at itinakbo ito sa ospital. Mula sa side view mirror ng motor ay nakita ni Ezekiel kung paano lumapad ang ngiti ng kapatid niya habang tinitingnan ang kaklaseng na disgrasya. Kinabahan siya dahil maging ang tingin nito ay kakaiba. Zion, alam mo bang bad na tawanan mo yung nangyari sa kaklase mo? Nagulat siya sa sinagot nito. Sinabi lang ni Zion na dapat lang daw sa kaklase niya yon. Sa susunod daw ay papatayin na din ito ng kaibigan niya. Ha? Kaibigan? Kaibigan mo ang may gawa nun sa kaklase mo? Tumango naman si Zion at kumiti pa sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Ezekiel sa nalaman. Natatakot na siya sa kapatid pero hindi siya nagpapahalata. Itinuloy niya pa din ang plano niya ng hapon na yon saka umuwi. Nang magkaroon ng pagkakataon ay nagpasya na si Ezekiel na magtapat sa mga magulang. Tito Chris, pwede ko ba kayo makausap? Ay, oo naman. Tungkol saan ba yan? Babae. Nangingiting umiling si Ezekiel. Ang totoo ay hindi niya alam kung saan mapupunta ang usapan nilang yon. Kinakabahan siya pero hindi niya na kayang ipagpaliban pa ang nasaksiyang kanina sa school at narinig na sinabi ni Zion. Kinuwento niya sa amain ng lahat. Natahimik ito at nahulog sa malalim na pag-iisip. Tito, matagal ko na pong nakikita yung itim na anino eh. Mahirap mang paniwalaan pero nagsimula po yun nung dumating si Zion dito sa bahay. Nung una, inakala kong imahinasyon ko lang eh. Pero nitong huling mga buwan, lumalakas na po siya. Ay, anong dapat kong gawin, Kel? Naniniwala po ba kayo sa akin? Wala namang mawawala kung pakikinggan kita. Better safe than sorry, ika nga. Salamat po, Tito. Ang totoo niyan, hindi ko pa rin po alam kung ano ang gagawin eh. Hayaan mo, magtatanong-tanong din ako. Salamat sa concern mo sa kapatid mo, ha? Wala po yun. Mahal ko po si Zion eh. Ayokong mapahamak siya. Kinabukasan ay nabulabog si Ezekiel ng palaho ng kanyang ina. Puyat man ay mabilis siyang napabangon at tinungo ito. Hindi nagigising si Zion. Kahit anong gawin ko. Chris, tumawag ka na ng ambulansya. Bilisan mo. Diyos ko. Agad na sinuri ni Ezekiel ang kapatid. May hininga naman ito. Maayos ang tibok ng puso at pulso. Maliban sa maputla ito ay hindi lang talaga ito nagigising. Agad na naisugod sa ospital si Zion. Doon ay diniklara itong comatose ng mga doktor. Ano ba nangyari? Bakit siya na comatose? Hindi naman siya nauntog kahit minsan. Shh! Antayin na lang natin ang resulta ng mga test ng MRI niya. Ha? Sa ngayon kumalma ka na muna. Tama si Tito ma. Huwag ka masyadong umiyak. Baka tumaas na naman ang BP niyo eh. Hindi namin kakayanin kapag dalawa pa kayong mararatay sa hospital bed. Tila nakapag-isip naman ang mama niya. Sinikap nitong huminto sa pag-iyak at pinakalma ang sarili. Maya-maya pa ay tumayo na ito. Oh, saan ka pupunta? Sa chapel. Pabayaan mo muna ako. Sige ma, ingat ka ha. Susunod kami doon ni Tito mamaya. Kitang-kita ni Ezekiel kung gaano kabalisa ang amain. Sinasadya lang nitong magpakatatag bilang ito ang haligi ng tahanan.
Malalampasan ni Zion ang pagsubok na to. Magtiwala lang tayo sa kanya. Malakas siya at matalinong bata. Tama ka. Hindi kami iiwanan ni Zion ng ganun-ganun na lang. Ilang araw pa ang lumipas ay nanatiling walang pagbabago sa kalagayan ni Zion. Ang mas nakapagpakaba pa sa kanila ay may pagkakataong humihina ang pulso ng bata. Bakit kaya hindi natin ipatingin naman sa albularyo si Zion, ma? Wala namang maibigay na matinong sagot sa atin ng mga doktor eh. Ano bang pinagsasabi mo, Kiel? Itigil mo nga yan. May punto si Kiel, Ruth. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Hindi nag-i-improve ang lagay ni Zion. Hindi ako papayag na titingnan ko lang siya dito at babantayan ng wala man lang ginagawa. Walang nagawa ang mama niya ng magdesisyon ng kanyang amain. Agad itong humanap ng subok na at mapagkakatiwala ang albularyo o manggagamot. Kinagabihan, pagbalik nito sa room nila sa private hospital ay agad na sinuri ng manggagamot si Zion. Hindi maganda ito. Nagkatinginan sila sa sinabi ng matanda. Bagamat tahimik lamang ang kanyang ina, kita sa mga mata nito ang pangamba. Ano hong lagay ng anak ko, Manong Connor? Nakatali sa nilalang ng dilim ang kaluluwa ng anak nyo, Chris. Kung bakit, yun ang hindi ko masasagot. Ang alam ko lang sa ganitong mga kaso, may pagkakautang kayo na kailangan nyong bayaran. Sabay na nangunutang noon ni Chris at Ezekiel. Pagkakautang? Anong klaseng utang? Wala akong maalalang pinagkakautangan ko o namin, Manong Connor. Tumingin ang matanda kay Ruth. Maging ang mag-ama ay nato ng atensyon dito. Tahimik lang kasi ito at tulala. Wala ba talaga, Ruth? Nang magtaas ng tingin ng babae ay saka ito bumigay. Bigla na lang nito isinubsob ang muka sa dalawang palad at doon umiyak ng umiyak. Lalabas na muna ako at may kailangan lang akong kausapin sa cellphone. Babalik ako pagkatapos ng 1 oras. Tumango na lamang si Chris sa kanilapitan ng asawa. Si Ezekiel naman ay agad kinabahan. Ramdam niyang may alamang mama niya sa mga sinasabi ng matandang manggagamot. Kasalanan ko yata ito, Chris. Hindi kita maintindihan, Ruth. Ipaliwanag mo nga sa akin. Naalala mo ba yung sitwasyon natin bago ko nabuntis? Napasulyap muna si Chris sa kanya. Tila nahihiya pa ito nang tumango sa tanong ng mama niya. Maghiwalay na dapat tayo nun, di ba? Sa narinig ay nangunutang noon ni Ezekiel. Wala kasi siyang kaalam-alam sa sinasabi ng mga ito. Takot na takot ako noon na iiwan mo ako kapag hindi kita nabigyan ng anak. Kaya naghanap ako ng paraan. Iiwan? Ruth, alam mong hindi totoo yon. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganun noon eh. Oo, nabanggit ko na gusto ko magkaroon ng sariling anak. Pero hindi ko pa alam ang kalagayan mo noon. Sorry, na-pressure ako. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka ba? Ha? Tumango ang mama ni Ezekiel. Sa mga nalaman ay bahagya siyang nakaramdam ng awa para sa kanyang mga magulang. May nagrekomenda sa akin na isa daw manggagamot. Ang sabi bibigyan ako ng gamot para mabuntis pero pinag-orasyon niya ako. Orasyon? Paanong orasyon? Nangutang ako ng buhay sa demonyo, Chris, para mabuntis ako. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko anak si... Anak mo siya. Ikaw ang papa niya at walang duda yon. Nga lang, yung buhay, inutang ko lang. Hindi. Bakit mo ginawa yun, Ruth? Kaya pala binabawi niya na ngayon ang anak natin. Ha? Hindi. Hindi ako papayag. Maging si Ezekiel ay hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng mama niya ang bagay na yon. Patawad. Hindi ako nag-iisip noon. Sorry talaga. Si Ezekiel ang lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Ngayon ay malinaw na din kay Ezekiel ang dahilan ng anino at mga kakatuwang bagay na nararanasan niya sa bahay nila.
Maya-maya ay pumasok na si Manong Connor. May solusyon ako. Pero sana'y gumana ito. Mailalabas nyo na ba itong anak nyo dito sa ospital? Hindi ako sigurado kung pwedeng magpasok dito ng buhay na kambing dito sa ospital eh. Ano ho? Buhay na kambing? Aanuhin nyo naman ho yun? Ipapalit natin sa anak mo. Kailangan naroon ang katawan niya. Bukas ay kabilugan ng buwan. Saktong-sakto para sa gagawing orasyon. Ilalabas po namin siya. Pero Manong Connor, oras na gawin ko ho yun. Parang binigyan ko na din ng mercy killing ang anak ko. Kailangan ng katawan niya mga aparatong yan para mabuhay. Magtiwala ka sa akin. Buhay pa siya, Chris. Maging si Ezekiel ay tutol na ilabas ang kapatid niya. Pero ipinagkatiwala niya sa amain ang desisyon tungkol doon. Nagtitiwala siya na pipiliin ito kung saan mas mapapabuti si Zion. Sige ho, Manong Connor. Ngayong gabi aasikasuhin ko ang mga papel niya. Kailangan ko din pumirma ng waiver. Naniniwala ho ako sa inyo. Para lang sabihin ko sa inyo ha, 50-50 ang porsyento kung mabubuhay siya o hindi. Hindi ko hawak ang desisyon sa bagay na yon. Chris, Ruth, ang magagawa ko lang ay pag-usaya ng kaalamang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at gawin ko ang makakaya ko. Pakiusap, tulungan niyo kami mabawi si Zion. Kinabukasan ay nasa bahay na ang pamilya. Gaya ng sabi ni Manong Connor ay hindi naman nahirapang huminga si Zion kahit wala na ang mga aparato. Kinagabihan ay nagsimula ng maganda ang matanda na mga kakailanganin niya. Puting-puti din ang kambing na daladala nito. Ang ganda naman ng kulay niyan, Manong Connor. Ngayon lang ako nakakita ng puting-puting kambing eh. Hindi madaling maghanap ng ganyan dito sa atin. Maiging at may nakita ko sa kabilang baryo. Gagawin po ba siyang alay? Oo. Ipapalit natin siya sa demonyo. Lalansin natin siya nang sa ganon bitiwan niya na ang kapatid mo. Namangha si Ezekiel pero sa kabila noon ay naawa din siya sa inosenteng hayop. Tila nabasa naman ni Connor ang iniisip niya. Mas maigi ng kambing ang mawala, huwag lang ang buhay ng isang matalino at mabait na bata. Sang-ayon ka ba sa akin, Ezekiel? Tumango na lamang siya at tumayo na. Kumuha na kasi ng itak ang matanda. Hindi niya kakayaning makita yung sinasaktan. Akala mo iitakin ko na? Inosente ka pa talagang bata ka. Hala, tawagin mo na ang mama at Tito Chris mo. Dalhin ka mo dito si Zion at ihiga sa bandang yan. Itinuro nito ang lapag na puro Bermuda grass. Wala man lang sa pinyon bagamat wala din namang gaanong dumi. Nang maihanda na ang lahat ay naibili na din ng matanda ang mga dapat at hindi dapat gawin ng pamilya. At nagsimula na ito sa mahinang pagdarasal. May hinawakan din itong patpat na may kung anong nakalagay sa dulo. Naupo siya ng pang-Indian seat sa tapat ng katawan ni Zion. Habang nagdarasal ng kung anong lingwahe, ay sinasabayan niya ito ng marahang paghampas sa katawan ng bata. Hanggang sa mahina nitong dasal ay biglang lumakas. Tila nahihirapan na din itong kontrole ng sariling katawan. Iyong kambing, ngayon na! Agad namang kumilo si Chris. Ginilitan nito ang kambing at ginawa ang bili ni Connor. Pinaikutan niya ng dugo ng kambing ang kinahihigaan ni Zion at pagkatapos ay inilagay niya ito sa ulunan ng bata. Sa bawat minutong lumilipas ay katumbas ng oras para sa pamilya ni Zion. Abot-abot ang dasal nila na sana ay tama ang desisyong ginawa nila. Pero natapos na lang ang pagdarasal ni Connor ay hindi pa din kumikilos kahit isang daliri man lang sa kamay ng bata. Tapos na. Tanging nasabi ng matanda bago ito nawalan ng malay. Agad naman itong dinaluhan ni Chris at chinek. Mukhang napagod siya ng gusto sa ginawa niya. Gel, kargahin mo si Zion. Tutulungan naman ako ng mama mo na madala si Manong Connor sa loob ng bahay. Agad namang tumalima si Ezekiel.
Habang karga ang kapatid ay sinubukan niya itong pakiramdaman. Mainit pa din naman ang katawan at maayos ang paghinga. Tila natutulog lang ito ng walang gisingan. Zion, gising na ikaw. Kakain pa tayo sa Jollibee, di ba? Tapos pupunta tayo sa palaruan kasama si Mama at Papa. Sa sofa nilapag si Manong Connor habang si Zion naman ay bitbit lang ni Ezekiel. Agad din itong kinuha ng mama niya sa kanya at niyakap ng maigpit. Muli naman itong napaiyak ng tahimik. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang umiiyak ang kanyang amain. Marahil ay hindi alam kung ano pa ang paniniwalaan. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Bakit hindi na lang ako ang kuhain niyang kapalit? Bakit ang anak ko pa? Napakabata niya pa, Chris. Shh! Huwag kang ganyan. Magtiwala lang tayo at magdasal. Makakayanan natin to, ha? Habang si Ezekiel ay hindi na din napigilan ng umiyak. Sumama siya sa mga magulang at yumakap sa mga ito. Nasa ganun silang posisyon nang marinig nilang nagsalita si Zion. Mami, water. Ang unang binigkas nito. Zion, oh my God, anak ko! Ang iyak ng pagkabahala kanina ay agad napalitan ng luha ng saya at pasasalamat. Agad na kumuha ng tubig si Chris at ipinainom yon sa anak. Halos makadalawang baso si Zion sa labis na uhaw bago muling nakahiga sa dibdib ni Ruth. Gumana ang ginawa ni Manong Connor. Salamat sa Diyos at may malay ka na, anak ko. 2 oras din walang malay matandang manggagamot. Nang magising ito, ay tubig din ang unang hinanap sa kanila. Sobrang laking pasasalamat ko sa iyo, Manong Connor. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa iyo sa ginawa mong ito. Walang anuman yon, Chris. Pero gusto kitang paalalahanan na hindi pa tapos ang lahat. Ang totoo niyan, nagsisimula pa lang kayo ulit. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong Connor? Hindi pa ho ba lubusang napapalis yung masamang nilalang na gumagambala sa amin, lalo na sa kapatid ko? Mas makakabuti kung ipapasok niyo muna siya sa simbahan at hahayaang ma-cleanse doon. Kinakailangan niya ng mahabang spiritual cleansing para na din hindi na siya masundan pa doon ng demonyong nagnanais na kumuha sa kanya. Pasensya na kayo. Hindi na kasi sapat ang lakas ko para patuloy siyang gamutin. Malaki na po ang naitulong niyo sa amin, Manong Connor. Hayaan niyo po. Kung ano makakabuti sa kanya ay gagawin namin. Maraming salamat ho. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob sa inyo. Huwag ka sa akin magpasalamat, Chris. Diyos ang nagbigay ng kakayahan sa akin. Naging instrumento lamang ako. Nang makabawi ng lakas ay nagpasya na din ang mga magulang ni Ezekiel na sa parokya muna titira ang kapatid niya kasama ang kanyang mama. Hindi naman nagdalawang isip ang simbahan na tanggapin ang mga ito at tulungan. Habang sila ng amain niyang si Chris ay patuloy na magtatrabaho para sa panggastos ng kanilang pamilya sa araw-araw, napansin din ni Ezekiel na maaliwalas na ang kanilang bahay. Nawala na yung pakiramdam niya dati na parang may nagmamasid sa bawat kilos niya. Wala na din yung mataas na aninong lagi na lang dumadaan sa gilid ng kanyang mga mata. Uy, Tol! Bakit mo ako pinatawag? Magse-celebrate lang kami ng pagbabalik ni Zion. Yayayain sana kita para sa hapunan eh. Nakita niya ang takot sa mukha ng kaibigan nang marinig nito ang sinabi niya. Matigas itong umiling ng sunod-sunod. Di bali na lang na hindi makakain ng masarap na lutuin ni Tito Chris. Basta hindi ako babalik sa sala na yun. Tol, wala na yung demonyo. Matagal na naming napaalis. Ha? Talaga? Sus, binubolo mo lang ako eh. Hindi. Nung sinabi mo yun sa akin, agad daw maksyon si na mama at tito. Kaya napaalis din namin kaagad. Kinailangan niya pang magsinungaling, mapapasok lang ulit sa bahay nila ang kaibigan niya. Talagang na-trauma na kasi ito sa nangyari noon. Kahit nga sa mismong bakuran lang ng bahay nila ay hindi ito magawang pumasok. Wow!
Tito Chris, ang dami naman po niyan. Ano bang meron? O Jim, buti nariyan ka. Halika, saluhan mo na kami. Kauwi lang kasi nitong mag-ina ko. 6 na buwan din silang wala eh. Kaya eto, naganda lang kami ng mapagsasaluhan. Naku, oo naman po. Sa labas pa lang amoy na amoy ko na yung pagkain ninyo. Bigla tuloy ako nagutom Napailing na lang si Ezekiel. Kanina kasi ay hirap na hirap siyang papasukin ito, pagkatapos ay aarte ngayon sa tito niya na parang gustong-gusto talaga nitong pumunta doon at pumasok. Sus, plastic mo naman, tol. Shh, kang na maingay. Kumain na lang tayo. Nang maupo na si Jim sa tapat ni Zion ay nginitian na siya ni Zion. Pagkatapos ay bigla itong may itinuro sa likuran niya. Isa daw matangkad na lalaki. Kaya hindi pa man nagsisimulang kumain ay nanginginig na si Jim sa upuan niya. Tatakbo na sana ito palabas nang magsabi si Zion na joke lang yon. Nang gabing yon, ang masarap na salo-salo ng pamilya ay napuno pa ng tawanan at kulitan. Tunay na walang anumang kayamanan ang makakatumbas sa pagkakaroon ng isang buong pamilya na nagkakasundo at nagmamahalan. Ikalawang kwento. Taksil na Tropa. Oh, bukas sa dating tagpuan. Magpahinga kayo ng maayos. Mahaba-haba ang biyahe natin. Ayaw niyo ba talaga mag-commute na lang tayo? Ano ka ba naman pre? Adventure nga eh. Saka walang thrill kung nakaupo ka lang sa sasakyan. Mas okay na mag-ride na lang tayo. Nakaka-enjoy yun. Oo nga, pero pagod na pagod naman tayo pagdating sa destinasyon natin. Ano natin ma-enjoy yung lugar kung buong maghapon tulog din tayo dahil sa pagod? Sumang-ayon ng iba kay Shane, pero mas maraming pabor sa kaibigan niyang si Jonel. Pre, riders tayo. May organisasyon nga tayo, di ba? Pero ganito na lang. Yung mga gusto mag-commute kayo. Yung gustong sumabay sa ride bukas, kita-kits na lang sa tagpuan. 3:00 na madaling araw ang call time Walang malilate Matapos ang meeting sa kanilang mga kagrupo ay sabay na ding umuwi sina Jonel at Shane. Iisa kasi ang building kung saan naroon ang condo unit nila. Halos tapatan nga lang din ang pintuan nilang dalawa. Magkaibigan man ay magkaiba ang energy level nilang dalawa. Ang totoo ay pinilit lang siya ni Jonel na sumali sa organisasyon nito. Palibhasa may motor din, kaya sinubukan niya. Ang kaso ay hindi talaga siya adventurer. Practical siyang mag-isip. Kaysa mapagod ay mas gugustuhin niya na lang na mag-commute lalo kung malayuan ang destinasyon. Pre, pasensya ka na sa akin kanina Nagmukha ba akong KJ? Hindi naman. Gets kita pre. Huwag mo na isipin yun. Alam mo naman ang destinasyon natin, di ba? Doon na lang tayo magkita-kita bukas. O sige pre. Basta, makikisabay ako bukas papuntang terminal Oo naman. Ikaw pa ba? Paglapat pa lang ng likod ni Shane sa higaan ay nakatulog na kagad siya. Malayo-layo din kasi ang magiging biyahe nila ng mga kasamahan niyang pinili na lang din na mag-commute. Gaya ng inaasahan, nauna ng halos 2 oras sa beach resort ang mga kasamahan nilang nakamotor. Lagpas tanghalian na nang makarating sina Shane at iba pa. O pre, kumusta biyahe? Ayos naman, masakit sa wet packs. Sakit ng pit ko. Loko ka talaga. Ganun talaga. O paano? Shot na. Sige pre. Lapag ko lang itong mga bagay ko. Saan ba yung kwarto natin? Ay, oo nga pala. Dun sa unahang room, bandang harapan. Room 3 yata yun. O etong susi Ang totoo ay gustong magpahinga muna ni Shane. Matulog ng maayos dahil kanina pa siya antok. Nga lang ay nahiya naman siya sa mga kasamahan, lalo na kay Jonel. Dahil sa pagod ay madaling tinamaan si Shane ng espiritu ng alak. Tahimik siyang nakikinig ng kwentuhan at tawanan ng mga kasamahan niya nang lapitan siya ni Jonel. O pre, ayos ka lang ba? Ha? Oo, medyo hilo na kasi ako
Ang bilis mo talagang malasing ano. Paano mo may enjoy yung mahabang kwentuhan kapag ganyan ka? Alam mo namang hindi talaga ako sanay uminom eh. Pasensya ka na pre ha. Dapat talaga hindi na lang ako sumama sa team building na to eh. Ikaw naman oh, ang bilis mo magtampo. Kaya kita sinama para ma-boost yung confidence mo. Hindi yung lagi ka na lang isolated. Natural na yata sa akin yung pagiging loner pre. Ikaw nga lang ang nagtiyaga sa ugali ko eh. May kapatid din kasi akong kagaya mo. Ay teka, nakikita mo ba yun? Itinuro ni Jonel ang dagat. Marami namang tao doon pero iisa ang nakaagaw ng pansin niya. Sa dami ng babaeng naka two-piece, humalo sa mga ito ang bukod-tanging naka-Hawaiian outfit. May dala itong bilao at tila naglalako ng kung ano. Yung tindera bang tinutukoy mo pre? Oo, ang ganda niya no? Oo nga eh. Morena at matangkad. Siguro lokal yan dito. Ay teka, type mo? Oo eh, mukhang inosente pa't mahinhin. Napailing si Shane at nangiti. Alam na niya ang susunod na mangyayari. O paano pre, tsaka muna ha. Didiskartehan ko lang to. Walang nagawa si Shane kung hindi ang sundan na lang ng tingin ng kaibigan. Kung minsan ay naiinggit siya sa taglay nitong tiwala sa sarili. Mahiyain kasi siya torpe. Pinagmamasdan niya ang kaibigan. Ang akala niya ay gaya ng ibang babae, makukuha kagad ni Jonel ang dalaga. Likas kasing malakas ang apil nito sa mga babae. Bukod pa doon ay bentang-benta ang mga banat nito at flowery words. Pero nagtaka siya ng mga sandaling yon. Simula kasi nang lapitan ni Jonel yung babae ay hindi na ito ngumingiti. Sa huli ay tinalikuran pa nga nito ang kaibigan niya. Hindi mapigil ni Shane ang mamangha sa babae at matawa naman sa naging reaksyon ng kaibigan niya. O pre, anong nangyari? Ewan ko ba dun? Di yata babae yun eh. Ha? Imposible. Kahit naman bakla kinikilig sa humor mo eh, di ba? Kaya nga eh. Kakaiba siya. Tinitigan niya lang ako kanina habang kinakausap ko siya eh. Tapos sabi niya, huwag ko daw siyang ihilera sa mga babaeng naloloko ko. Hindi napigil ni Shane ang matawa. Maging si Jonel ay napailing na lang at natawa na din. Unang beses kong napaya sa babae pre. Sobrang nadurog yung pagkalalaki ko. May babae palang hindi tinatabla ng karisma mo pre no? Yan nga ang imposible. Wala pang babaeng hindi bumigay sa akin. Napangisi si Shane. Sa tono ng kaibigan niya, alam niyang determinado itong makuha ang babaeng yon. Nakahanap na din ito ng katapat. Tanda mo to pre, bago tayo umuwi makukuha ko yung babaeng yun. Oo naman, ikaw pa ba? Si Jonel ka pare. Kinabukasan ay maagang nagising si Shane. Naglalakad-lakad muna siya sa dalampasigan habang hinihintay ang pagtaas ng araw. Nasa bandang dulo na siya ng dalampasigan nang natanaw niya ang babae kahapon na pinormahan ni Jonel pero nabigo ito. Tila namumulot ito ng kung ano sa buhangin. Napatingin naman siya nang maalala ang personality nito. Pagbalik niya sa hotel nila ay nakita niya na din si Jonel sa cottage. May dala itong pitsil na punong-puno ng tubig at yelo. O pre, kumusta pakiramdam? Hangover? Oo pre, sakit sa ulo. Inabot na yata kayo ng madaling araw kagabi. Kaya nga eh. Inabangan ko kasi yung bebot baka bumalik. Ayun, bumalik nga. Talaga? Uy, anong nangyari? Nagkibit balikat lang si Jonel at napangiti. Binili ko lahat ng tinda niya. O tapos, nagpakilala na ba siya sa'yo? Hindi nga eh. Nasabihan pa akong pabida. Ganun. Dapat binalik mo yung mga binili mo. Paano ko ibabalik nilantakan na ng mga kulukoy. Ngayon niya daw dadalin yung sukli ko. Wala kasi siyang barya kagabi. Sus, malay mo, strategy na lang niya yun para makita ka ulit. Sa narinig ay umaliwala sa mukha ng kaibigan niya. Para itong batang kinilig at namula pa.
Sa tingin mo ganon? Tumango si Shane. Tinapik niya sa balikat si Jonel at nagpaalam na dito. O paano? Magpapalit muna ako ng panligo pre ha. Maiwan na kita dyan. Sa loob ng 5 araw na nasa resort sila, ay walang ibang bukang bibig ang kaibigan niya kung hindi yung babae. Taliwas din sa pinangako nito, hindi nito nakuha ang dalaga hanggang sa makauwi na sila ulit. Nalaman niya na lang ang pangalan nito pero sa ibang tao pa. Ilang buwan din siyang tutok sa trabaho. Madalas ay hindi na sila nakikita ni Jonel pero nagkaka-chat naman minsan. Isang araw, tumawag ito sa kanya at masayang masaya ang boses nito. O pre, buti napatawag ka. Tagal na nung huli kitang nakita. Lumalabas ka pa ba ng kondo mo? Narito ako ulit sa resort, pre. And guess what? Oh, bakit? Ano, bumalik ka dyan mag-isa? Oo, wala eh. Hindi ko siya magawang kalimutan, pre. Hindi matanggap ng ego ko na may babaeng hindi nahuhumaling sa akin. Pero hindi na ngayon, pre. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kami na, pre. Kaya lang ayaw sumama sa akin dito sa room ko eh. Mamaya aakyat daw kami sa kanila. Ipapakilala ko sa mga magulang niya. Ha? At okay lang sa'yo? Oo naman. Kailangan ko magpakabait para alam mo na. Ikaw talaga. Kahit ano gagawin basta maka-score lang no? Siyempre, lalaki tayo eh. Nature na natin ang mahumaling sa ganyan. Napailing si Shane. Hindi kasi siya sang-ayon sa sinasabi nito. Hindi rin naman nagtagal ang usapan nila at nagpaalam na ito. Kahit papaano ay masaya siya para sa kaibigan. May pakiramdam siya na titino na ito kay Olivia. Ang pangalan ng girlfriend nito ngayon. At tama nga ang hinala niya. Ilang buwan pa kasi ay kumatok ito sa kondo niya at inabot sa kanya ang isang imbitasyon. Ha? Kasal? Ikakasal ka na? Oo pre, huwag ka mawawala dun ha. Oo naman. Pero teka, anong nangyari? Nabuntis mo ba? Loko, hindi. Wala pa nga nangyayari sa amin eh. Pero pare, kakaiba talaga siya. Hindi ako nakakaramdam ng boredom sa kanya kahit walang physical contact eh. Disente siyang babae at natural na wife material. Nangiti ng malapad si Shane. Di yata't nag-mature na talaga ito ng tuluyan at handa nang mag-settle down. Masaya ako't nahanap mo na yung babaeng nagpabago ng paniniwala mo sa pakikipagrelasyon, pre. Huwag mo nang pakawalan yan, ha? Oo naman, kaya nga ito titatali ko ni. Nagtawanan pa sila. Pagkatapos ay nag-inuman hanggang madaling araw. Yun na pala ang pinaka-bachelorette party ni Jonel bago ito bumalik sa probinsya at pakasalan ng nobya. Ibang-iba ka na talaga, pre. Nagiging mas better version ka na, ha? Talaga, pre? Sa palagay mo, hindi ko pagsisisihan tong desisyon ko na ito? Ano ka ba? Ba't mo naman naitanong yan? Hindi ba't kanina lang desidido ka na? Mukha ka pang excited eh. Oo nga, pre. Ewan ko ba? Siguro na-overwhelm lang ako. Nabibigla kumbaga. Lahat naman yata na ikakasal may ganitong pakiramdam sa huling linggo bago yung kasal nila. Napakibit balikat lang si Shane. Di rin naman niya alam ang isasagot dahil wala pa siyang experience sa ganon. Sa kondo niya na nakatulog si Jonel ng gabing yon. Maaga din naman itong nagising kinabukasan at bumiyahe pabalik sa probinsya ni Olivia. Sa mga kilos ni Jonel ay mukhang mas naghahabol na ito ngayon sa babae. Siguro nga'y karma nito si Olivia dahil sa dami ng babaeng pinaglaruan nito noon. Nairaos na maayos ang kasal ng kaibigan niya sa simbahan sa baryo ni na Olivia. Doon na din pinili ni Jonel na manirahan dahil may sarili palang negosyo si Olivia na hindi nito maaaring iwan. Simula ng mag-asawa ang kaibigan ay minsan nasa 1 buwan na lang din sila kung makapag-usap sa messenger. O pre, kumusta ka na? Nakikita ko sa mga post mo kung gaano kakasaya at kakontento dyan, ha? Oo nga, pre. Paradise ang tingin ko sa lugar na to. Masarap mabuhay dito, pre. Tahimik at simple lang.
Masaya ako para sa'yo, pre. Ay, oo nga pala. Baka one of these days bisitahin kita dyan. May papakilala ako sa'yo. Wow! Mukhang nagkaroon ka na din ng lakas ng loob manligaw ah. Hindi, pre. Siya ang nag-first move sa akin eh. Ano? Seryoso ka? Ang gwapo mo naman pala dyan kung ganon. Kaya nga eh. Singer siya dun sa karaoke bar na madalas kong puntahan kapag gusto ko mag-relax. Bago lang siya dun nung makilala ko. Nakakatuwa naman. First girlfriend mo yan, di ba? Anong pangalan? Angel. At saka oo, unang girlfriend ko nga siya. O sige, good luck pre. Mag-enjoy ka lang sa bagong experience mo. Punta na lang kayo dito anytime ha. Nandito lang naman kami lagi ni Mrs. eh. Okay, sige pre. Salamat ah. 2 buwan pa lang silang mag-on ni Angel ay pumayag na agad itong lumipat sa kondo niya. Malaking tipid daw kasi sa babae na wala na itong nirerentahang apartment. Ganun ito ka-vocal sa pagsasalita. Sinasabi nito ang bawat laman ng isip. Liberated at wild si Angel. Gayunpaman ay independent ito at practical sa buhay. Marami itong pinaranas sa kanya na hindi niya inakalang mai-enjoy niya pala. Ang dating routine niya na sobrang boring ay tila nagkaroon ng kulay. Dahil doon ay hulog na hulog siya sa girlfriend. Mal, bakasyon tayo minsan. Punta tayo dun sa best friend ko. May resort sila dun sa probinsya. Sure, kailan ba? This week. Magpapaalam lang ako sa bisor ko. Ayusin mo na yung mga gamit natin ha. Of course, Mal. Nakaka-excite naman yan. Nginitian niya ang kasintahan at niyakap ito. Gumanti naman ito sa kanya. Maya-maya pa ay nalunod na naman sila sa kani-kanilang mga damdamin. Dahil wild nga si Angel, wala siyang nagagawa tuwing magre-request ito sa kanya. Minsan ay nakaka-4 hanggang 5 silang pagtatalik sa loob lang ng isang araw. Bagay na pilit niyang kinakaya, wag lang ma-disappoint ang nobya niya sa kanya. Bakit naman hindi ka nagpapasabi na darating kayo? Nakapaganda sana ako ng masarap-sarap na tanghalian. Ayos lang yon. Kakainin naman namin kung ano yung nariyan sa mesa niyo eh. Isa pa, hindi naman maselan ton si Angel. Tama siya. Kinakain ko kahit ano. Medyo nawirduhan si Shane sa tinura ng kasintahan lalo pat nakatingin to sa kaibigan niya. Gayunpaman ay binaliwala niya yon dahil kilala niya naman si Angel. Natural na dito ang pagiging open-minded. Maganda kung ganun. O ano? Magpapahinga ba muna kayo o kakain na tayo? Gusto ko muna sana masolo itong si Shane. Saglit lang naman. Mal, ano ka ba, nakakahiya? Nakita niyang kumislap ang mata ng kaibigan sa narinig. Maya-maya pa ay natawa na ito. Nako pre, ayos lang yan. May asawa na ako no. Pagbigyan mo na yung girlfriend mo, mahirap na. Halos mamula ang mukha ni Shane sa nararamdaman niyang hiya ng mga sandaling yon. Gayunpaman ay sumunod na din siya kay Angel nang yakagin siya nito palayo. Narinig niya pang pumaswit ang kaibigan. Nang lingunin niya ito ay ang laki ng ngiti nito sa labi. Mal, ba't kailangan mong gawin yun? Ang alin? Yun. Pero agad nitong siniil ang labi niya ng marubrob na halik. Ramdam niya na naman ang sandaling yon kung gaano kainit ang nobya. Gaya ng nakasanayan, sinabayan niya na lang ito. Ano? Mukhang nag-enjoy kayo ah. Hindi nakakibo si Shane. Hindi kasi siya komportabling pinag-uusapan ang tungkol doon. Siyempre naman, no? Nagugutom na ako. Kain na tayo. Si Olivia, hindi ba sasabay sa atin? Papunta na yun, may tinapos lang. Kung ganun di sabay-sabay na pala tayo. Kumusta naman yung negosyo nyo, pre? Well, maayos naman, nakakaraos. Mahusay si Mrs. sa paghahawak ng pera eh. Sa susunod na buwan, magbubukas na naman kami ng minibar para sa mga guests na naghahanap ng alak. Nakakabilib talaga kayo mag-asawa, no? Kayo ba? Kailan ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan ni Angel ang tungkol dyan eh. Ay naku,
Bakit naman? Baka may dumating pang mas better. Alam mo na. Nabigla si Shane sa sinabi ng nobya. Napalingon siya dito pero bigla naman itong ngumiti at yumakap sa braso niya. I mean, we prefer na magsama muna. Di ba, Mal? Napilitan na lang tumango at ngumiti si Shane. Hindi na din siya nakapagsalita pa dahil dumating na si Olivia. Nagsimula na silang kumain at pagkatapos ay nagbanding ng sandali. Mal, hindi ba masyadong daring yung suot mo? Bakit? Anong problema nasa dagat tayo? Ang ibig kong sabihin, okay naman yung normal na 2-piece at 1-piece. Tiba kasi yung pang-ibaba mo eh. Hindi ka ba proud na sexy at hot ako? Proud, pero gusto ko sana exclusive lang. Hindi yung ganyan nakabuyangyang sa napakaraming tao. Alam mong ayokong pinakikialaman ako sa pananamit ko, Shane, di ba? Hindi na kumibo si Shane. Napansin niyang nanahimik din si Angel. Hindi pa man sila gaano katagal ay alam niya nang hindi maganda ang kalalabasan ng pagtatalo nilang yon kapag hindi siya tumigil. Sinamahan niya na lang ito sa dagat at binantayan habang naliligo. Nagulat pa siya nang bigla na lang umahon mula sa dagat ang kaibigan niyang si Jonel. May antipara itong suot-suot. Malamang ay nag-free dive ito. 2 araw lang na natili doon sina Angel at Shane. Sa loob ng ilang araw na yon ay hindi niya napigil ang nobya na magpaturo kay Jonel sa pag-free diving. Gaya ng kaibigan, adventurous at free spirit din talaga si Angel. Ano? Sabihin mong hindi totoo yan. Buunan pa siya ko, Shane. Pero bakit? Anong kulang? Pagkatapos ng 9 na buwan? Angel, huwag mong gawin sa akin to. Kung may problema man, sabi mo sa akin. Ayusin natin. Nabuboard na ako sa iyo eh. Hindi na kita mahal. Ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang at ibibigay ko sa'yo. Kalayaan. Bigyan mo na ako ng laya. Ilang buwan matapos silang umuwi galing sa bakasyon ay naramdaman ni Shane ang panlalamig ng kasintahan sa kanya. Hanggang sa hindi na ito umuwi minsan. Napadalas ng pagtatalo nila hanggang sa nakipaghiwalay na nga ito sa kanya. Kulang na lang ay maglumuhod na siya sa nobya. Huwag lang itong umalis pero tinira niya ng dignidad ang sarili. Tiniis niyang pigilan ito hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng unit niya. Walang sapat na dahilan kung ba't ito nakipaghiwalay. Basta't nabuboard lang daw ito sa kanya at hindi na siya mahal. Ano pre? Nakipaghiwalay na siya sa'yo? Oo pre, grabe, sobrang sakit. Nakabili na ako ng singsing eh. Magpupropose na lang sana ako sa kanya. Matagal walang naging kibo si Jonel sa kabilang linya. Pre, nandiyan ka pa ba? Ha? Oo, nandito pa naman. Mukhang busy ka. Pasensya na pre ha. Sige. Pasensya ka na rin pre ha. Hindi, ayos lang. Okay lang. Yun na din ang naging huling pag-uusap nila ng kaibigan. Ng mga sumunod na araw kasi ay hindi niya na ito makontak, mapa-online man o sa numero nito mismo. Dahil nag-aalala ay sinubukan niyang kontakin ang asawa nitong si Olivia. Pero nagimbal siya sa nalaman. Iniwan na din daw ito ni Jonel dahil sumama na ito sa dati niyang nobya, si Angel. Halos manlambot si Shane sa mga nalaman. Noong una ay ayaw niya pang maniwala. Pero nang umiyak na si Olivia sa kabilang linya, ay doon na lang siya natauhan. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Oh, napagawi ka. Maigi at itong tahanan ng Diyos ang napili mong puntahan ngayon. Nagangat ng mukha si Shane. Humpak na ang pisngi niya at nangangalumata na din. Yung iwan siya ni Angel noon ay makakaya niya namang lampasan. Pero ang malaman niya ang tunay na dahilan ay doon siya bumagsak sa depresyon. Ang bigat-bigat kuya. Parang hindi ko kakayanin pa. Sige, iiyak mo lang lahat yan sa kanya. Pakikinggan ka ng Diyos. Kapag ganda ka na magsalita,
narito lang ako. Pero bakit ganun, kuya? Bakit yung mga taong inaakala natin na nagmamalasakit sa atin, siya pang mananakit ng gusto sa atin? Tao lang tayo, Shane. Si Jesus na anak ng Diyos, nagawang sakta ng mga tagasunod niya. Hindi ba't nagawa siyang itanggi ng 3 beses ni Pedro at nagawa pang ipagkanulo ni Judas? Sila pa na tao lamang at mahina sa tukso. Ang hirap lang tanggapin, kuya eh. Kahit anong subok ko na unawain ang lahat, hindi ko pa rin matanggap eh. Bakit ako pa? Wala naman akong ipinakitang hindi maganda sa kanila eh. Hayaan mo ang puso mong masaktan. Sa ganitong paraan malalaman mo na ang puso mo'y dalisay na nagmahal. Ipaubaya mo sa Diyos at sa panahon ng tuluyang paggaling niyan. Pero paano ako magpapatuloy? Pakiramdam ko anumang oras bibigay na ako. Kung gusto mo manatili ka na muna dito. Sumama ka sa akin sa mga misyon ko. Malilibang ka doon at kahit papaano makakatulong yun sa pagpapahilom mo dyan sa puso mo. Nang araw na yun ay nakapagdesisyon si Shane na sumama na lang muna sa kuya niya na pari. Napagtanto niya na kailangan niyang maging abala. Nag-resign na din siya kasi sa trabaho dahil hindi na din siya makafocus doon ng nagdaang mga linggo. 1 buwan din siyang sumama kung saan-saan. Namigay ng mga school supplies sa malalayong baryo. Nagpa-feeding at nangaral ng Biblia sa mga bata. Kahit papaano ay nararamdaman niyang gumaan na ang dating bigat sa dibdib niya. Nang masiguro siyang settled na ang mental health niya, ay nagpasya na din siyang magpaalam sa Kuya Jonas niya. Kuya, maraming salamat ha. Hayaan mo, dadalsan ko ang pagbibisita sa iyo dito. Bukas ang simbahan palagi, Shane. Magdala ka ng pasalubong sa susunod, Natawa pa si Shane bago yumakap sa kapatid. Bit-bit ang backpack ay dumiretso na siya sa pag-uwi sa kanyang kondo. Pero nagulat siya nang pagpasok niya doon ay may naamoy siyang kakaiba. Parang amoy alkohol. Maya-maya pa ay pumainlan lang ang iyak ng sanggol. Nagulat siya at nagtaka. Marahan siyang naglakad patungo sa kwarto kung saan nanggagaling ang iyak at doon nga ay inabutan niya si Angel na naghihili ng sanggol. Angel, anong ginagawa mo dito? Bumaling ito sa kanya at naluha. Napaupo ito sa kama at tuluyang humagulgol. Sa kanya naalala, hindi niya pa rin pala napapalitan ang code sa pintuan niya. Kaya siguro nakapasok pa din ito doon. Patawarin mo ako, Shane. Natuon ang atensyon niya sa sanggol na karga nito. Tila bagong panganak pa lamang. Namayat din si Angel at humumpak ang mukha. Nawala na ang dating ganda at kaseksihan nito. Kaninong anak yan? Sa amin ni Jonel. Ang naghihilom pa lang sanang sugat sa puso niya ay para na namang sinaksak ng paulit-ulit at binudburan pa ng asin at kalamansi. Namuuna naman ang luha sa mga mata niya. Naroong gusto niya itong sumbatan at saktan. Pero pinili niyang tumalikod bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Sa sala siya marahas na napabuga ng hangin. Pinipigil ang sarili na makagawa ng hindi tama. Baka maya-maya pa ay lumabas si Angel at naupo sa tabi niya. Wala kaming pupuntahan. Pakiusap. Kahit saglit lang. Dito muna kami. Nasa puni siya ng mukha. Nag-iisip kung ano ang isasagot sa dating nobya. Kinapa niya ang nararamdaman ng puso. Sinubukang ihiwalay ang galit ng sa gayon ay malaman niya kung may pagmamahal pa ba siya para dito. Pero wala na. Nasaan si Jonel? Bakit hindi kanya pinanagutan? Umiling lang si Angel at naiyak. Ang akala niya ay niloko din ito pero
ang ilabas ni Angel ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang itsura ni Jonel ay agad napalitan ng awa ang galit niya para dito. Ha? Si Jonel ba yan? Anong nangyari sa kanya? Bakit butot balat na siya? Hindi ko rin alam eh. Hindi ma-detect ng mga doktor ang dahilan. Kaya mo ba siya iniwan dahil wala na siyang silbi sa'yo? Pero mariing umiling si Angel. Si Jonel daw mismo ang nagpaalis dito dahil ayaw nitong mahirapan siya lalo. Nalaman niya din mula kay Angel na kinuha na si Jonel ng pamilya nito at dinala sa mas malaking ospital. Hindi na daw kasi tinanggap ni Olivia ang dating asawa. Paano ka na kasi siguro na tatanggapin ko kayo ng anak mo? Matapos ang ginawa mo sa akin? Gagawin ko lahat. Kahit maging katulong mo na lang ako dito. Pinakatitigan niya ang dating kasintahan. Talagang malaki ang pinagbago nito. Hindi niya matanggap na matapos nitong ipagpalitang maaluan nitong buhay sa piling niya, ay sasapitin nito ang ganoong klaseng sitwasyon ngayon. Napabugas siya ng hangin. Nang marinig nila ulit ang iyak ng sanggol ay patakbong tinungo yun ni Angel. Nang ibabaw ang awa sa puso niya para sa babaeng dating minahal ng husto. Nang sandaling yon ay nagpasya siya. Pasyang alam niyang makakagaan din sa puso niya at hindi niya pagsisisihan balang araw. Nagtatanong ka ba ng opinyon ko o gusto mo ng advice para sa naging desisyon mo? Hindi ko nga din alam kuya eh. Siguro parehas. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya pakikisamahan ulit eh. Nakita ko naman yung pagbabago niya. Minsan nga naawa ko sa anak niya eh. Damit niya na lang ang pinaglalampin niya dahil walang diapers. Siguro mabuti pa sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Alam mo na ang tama at mali. Huwag mong hayaang diktahan ka ng galit. Gaya nga ng sabi mo, nagbago na siya. I guess, mas better person na siya ngayon. Nagkaroon siya ng sense of responsibility. Sobrang layo niya na sa dating siya. Ang opinyon ko, bigyan mo siya ng chance. Hindi naman ibig sabihin kailangan mong siyang mahalin ulit gaya ng dati. Iparamdam mo lang sa kanya na worth it ang pagbabagong ginagawa niya. Na sinusuportahan mo yon dahil yun ang tama. Ang importante, natuto siya sa pagkakamali niya. Umuwi si Shane noon na magaan ang pakiramdam. Dumaan muna siya sa grocery para mamili ng ilang importanteng gamit ng anak ni Angel. Kita niyang napaluha pa ang babae na makita ang mga pinamili niya. Labis ang pasasalamat nito. Parang may nagbago sa iyo, Angel. Ang bilis mo naman yatang tumaba. I mean, don't get me wrong ha. Mukhang hindi taba eh. Oo nga eh. Napansin ko din yan nung nakaraang nagsalamin ako. Mabuti pa, magpa-check up tayo. Pero nagyukulang ng ulo si Angel. Kinuha niya ang wallet at inabot dito ang 2,000. O eto, sige, magpa-check up ka. Baka ano na yan eh. Ngumiti naman si Angel at nagpasalamat na naman ng paulit-ulit. Hindi na malaya ni Shane na sa ginagawa niya ay natutulungan niya din ang pusong magpatawad. Napagtanto niya na mas epektibo palang kabutihan ang ibalik mo sa mga taong nanakit sa iyo. Mas smooth ang pag-move on at nagiging payapa pa ang kaisipan sa huli. Isang araw, naisipan niyang bisitahin si Jonel sa bahay ng mga magulang nito. Nalaman niya na inuwi na pala ito doon dahil wala namang nagbabago sa kalagayan nito kahit na nasa ospital. Shane? Pare? Oh, kumusta ka na, Jonel? Hindi niya na ito makilala. Sobrang payat at hirap na ding makahinga. Niwala ng laman ng buong katawan nito. Ito, marahil kinakarba na dahil sa nagawa kong pananakit sa 2 tao. Wala bang makitang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Oo nga pala. Nasa akin ang mag-ina mo.
Huwag ka mag-alala. Maalagaan ng maayos ang anak ninyo. Pero hindi umimik ang dating kaibigan. Sa halip ay nakatitig lang ito sa kanya. Maya-maya pa ay tahimik na itong umiyak. Tipong wala ng lakas para humagulgol pa. Patawarin mo ko, Shane, pare. Nadala ko ng tukso. Naging mahina ako. Salamat at pinatuloy mo pa rin sila sa tahanan mo. Ganun talaga ang buhay. Nagkakamali tayo dahil tao tayo. Pero sana hindi natin pinipiling manakit ng ibang tao para lang sa pansarili nating kaligayahan. Hayaan mo na. Tapos na yun eh. Napatawad na kita. Ganun din si Angel. Kaya mabuti pa, magpalakas ka, ha? Para makabawi ka pa sa anak mo. Tumango naman ito at tila nagkaroon pa ng bagong inspirasyon para mabuhay pa. Pag-uwi niya ng gabing yun ay inabutan niya ng iyak ang anak ni Angel. Nang silipin niya ang mga ito sa kwarto ay nagitla siya. Hindi na kasi makakilos si Angel dahil sa nanlalaki nito mga paa at kamay. Angel, anong nangyari? Pero umiling lang ang babae. Last week lang ito nagpa-check up. Binigyan naman ito ng gamot pero lalo pa palang lalala ang kondisyon nito. Dadali na kita sa ospital teka lang at tatawag ako ng ambulansya. Matapos makahingi ng tulong ay kinuha niya muna ang sanggol. Pinadedeyon at pinalitan ng malinis na diaper at mga damit. Pagdating sa ospital ay agad na ginawa ng laboratory test si Angel. Pero clear ang lahat doon. Maliban na lang sa napupuno ng tubig ang katawan nito. Sinabihan siya ng doktor na kailangang i-dialysis si Angel para matanggal ang mga tubig sa katawan nito kaya pumayag siyang ipa-confine na ito. Paano ang anak ko, Shane? Paano kapag namatay ako? Hindi mangyayari yon. Kaya ka nga nagpapagamot, di ba? Sa ngayon, ako munang bahala sa anak mo. Huwag mo siyang alalahanin at magpagaling ka lang. Maraming salamat, Shane. Kinabukasan ay nabalitaan ni Shane na pumanaw na si Jonel. Nasaktan siya at nagluksa pero tila nakahanda na din siya sa mangyayari. Nalungkot siya na namatay itong wala man lang naging kasagutan sa kung ano ang nangyari dito. Dahil sa sitwasyon nila ni Angel ay hindi siya naka-attend sa burol ng dating kaibigan maging sa libing nito. Nang ipaalam niya yon kay Angel ay hindi nito napigilang umiyak. Kita niyang nasasaktan talaga ito. Marahil ay si Jonel talaga ang minahal ng gusto ni Angel at hindi siya. Sa isiping yon ay wala nang naramdamang kahit na anong sakit si Shane. Tila tanggap niya na yon ang kapalaran niya. Pre, ikaw yung asawa nung nasa kabilang dulong hospital bed sa ward, hindi ba? Napabaling si Shane sa lalaking bigla na lang nagsalita sa tabi niya. Nasa pharmacy siya noon ng hospital at may binibiling gamot. Hindi niya ako asawa, pre. Kaibigan ko lang siya. Bakit? Ako nga pala si Atong. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero binabarang ang kaibigan mo. Kung ako sa'yo, ilabas mo na lang siya dito at ipagamot sa albularyo. Lalo lang lalala yung lagay niya dito. Ha? Paano mo naman nasabi na binabarang siya? Albularyo ka ba? Oo, nanganak ang ate ko kaya ako narito eh. Unang kita ko pa lang sa kaibigan mo, alam ko nang may tumatrabaho sa kanya. Kung hindi mo mamasamain pre pwede ko ba siyang matingnan mamaya? Hindi alam ni Shane kung papayag siya o ano. Hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganon. Pero wala namang mawawala kung susubukan niya kaya hinayaan niya ang lalaki sa nais nito. May nakaaway ka ba nitong mga huling buwan o taon? Nagkatinginan sila ni Angel. Hindi ito nakasagot kaya nagpatuloy na lang ang lalaki sa pagsasalita. Hinawakan nito ang dalawang dulo ng hintuturo ni Angel. Matinding galit ang dahilan ng pambabarang sa'yo. Sa palagay ko mahusay namang kukulam din ang gumagawa nito. Napakabilis ng paglala ng kalagayan mo
Hindi makapaniwala si Angel sa narinig niya. Bumaka sa matinding takot sa kanyang mukha na nooy bilugan na din. Shane, si Olivia. Yun na din ang nasa isip ni Shane. Pero di gaya ni Angel, hindi takot kundi awa din ang nararamdaman niya para kay Olivia. Kung totoong ito ang gumagawa ng ganon kay Angel at sa yumao niyang kaibigan, malamang ay matindi ang galit nito. Hindi niya masisisi ang babae. Hindi ito gaya niya na piniling magpatawad na lamang. Siya din siguro ang pumatay kay Jonel. Nagsimula ng manginig si Angel sa takot. Hindi ito tumitigil sa pag-iyak kaya kinailangan pa itong turukan ng pampakalma. Siyensya na pre ha, tatapatin na kita. Malabo nang magamot ang kaibigan mo. Huli na, ilang araw na lang eh. Handa man sa posibilidad ay nagulat pa din si Shane sa narinig. Kahit papaano ay kinabahan siya at nag-alala. Mamamatay na din ba ang kaibigan ko? Mahusay naman akong albularyo at manggagamot. Pero aaminin ko sa iyo na hindi ko kaya yung gumagambala sa kanya. Nararamdaman ko na isa sila sa malalakas na uri ng mangkukulam eh. Hindi sila basta gumagamit ng itim na kapangyarihan. Kung hindi sila mismo ang maagrabyado. Malungkot na tinitigan ni Shane si Angel. Tulog na ito ng mga oras na yon. Sa kabila ng pagkuha ng tubig sa katawan nito, ay hindi man lang nabawasan ang pamamaga ni Angel. Lumala pa ngayon. Sinubukan niyang tawagan si Olivia at kumprontahin ito. Hindi naman ito nag-deny. Naramdaman niya ang galit sa tinig nito. Nakiusap siya na itigil na ang ginagawa kay Angel alang-alang man lang sa naging anak ni Jonel dito pero naging matigas ang babae. Sinabihan pa siya nito na kapag nakialam ay madadamay siya at maging yung bata ay idadamay nito sa galit niya. Pasensya ka na Angel ha. Sinubukan kong makiusap kay Olivia pero talagang galit na galit siya at nagmamatigas eh. Baka idamay niya daw ako at ang anak mo kapag kinulit ko pa siya. Wag. Okay lang. Naiintindihan ko siya, Shane. Hayaan mo. Pangako ko sa iyo, aalagaan ko ang anak niyo ni Jonel. Salamat at sorry talaga sa lahat, Shane. Shh! Ayos na ang lahat. Matagal na kitang napatawad. 1 linggo matapos mamatay si Jonel ay sumunod naman si Angel. Napuno ang baga nito ng tubig na naging dahilan para magmukha itong nalunod. Hindi na ito nagawang mai-revive ng mga doktor kaya walang nagawa si Shane kung hindi ang tanggapin na lamang ang kapalaran ng dating nobya. Siya na ang gumastos sa lahat. Dahil ulila na ay pinakremate niya na lamang ito. Pinabasbasan sa simbahan at inilibing na. Naiwan kay Shane ang anak nito. Dahil nakasetup naman siya ng work from home kaya nagagawa niyang alagaan ito at tutukan. Kapag may importante siyang lakad ay pinapakisuyo na lamang niya ito sa simbahan ng Kuya Jonas niya. Magaan ang naging pamumuhay ni Shane. Lumaki namang mabuting bata at may takot sa Diyos ang anak-anakan niyang si Romel. Habang lumalaki ay nagiging kawangis ito ng nasira niyang kaibigan. Kahit papaano nahanap niya ang kapayapaan sa kabila ng mga nangyari. Sa mga taong mapagsamantala, tunay na ang karma ay nasa paligid lamang. Hindi man sa isang tao ay nakagawa ka ng mali ngayon, may ibang tao kang makakaharap na handang magsakripisyo ng kaluluwa makapaghiganti lamang sa taong nanakit sa kanila. Wakas!